Alam mo yung pakiramdam na nakasama mo yung mga dati mong kasama na hindi mo na nakakasama tapos ngayon nakasama mo? Hello everyone, it's me, Ajing, at welcome na naman sa isang video ng aking paglalayas. Ayan, nakakit nga pala tayo ng Mount Marami kasama ang ilang members ng AMC at mga sponsor, diba? Nung college days nga pala ay na-start na ang paghilig ko sa pag-akyat ng bundok, pero hindi laging makaakyat kasi walang makasama. Buti na lang kayo nagtayo ng Ambassador Mountaineering Club ang school namin at nakasali tayo, nakarami pa tayo ng akyat ng bundok at nagkaroon pa tayo ng maraming kaibigan. Simula pala nung nakapag-join ako sa AMC, ayan, naparami na ang aking akyat ng bundok. Diba? Kahit paulit-ulit lang, basta kami ang magkakasama, ayun, napakasaya! Pagka-graduate ko nga pala ng college ay si Josel at si Sir Raymond na lang aking nakakasama sa climb. Meron pang isa si Jeffoy. Nako, wala lang siya dito, hindi namin siya kasama. Kaya namiss ka namin, Jeffoy! Buti na lang inaya ko na itong dalawa para makasama sa climb na to. At makakasama ko ilang member na AMC na matagal na hindi ko nakikita, pati yung aming sponsor. Diba? Namiss ko nga palang kasamang umakyat ang Ambassador Mountaineering Club, kaya nagpaalam tayo kay Mrs. na mag-overnight dito sa Mount Marami at buti na lang pinayagan niya tayo, kaya Mount Marami, here we go! Overnight climb nga pala itong akit namin sa Mount Marami at dahil dito mailalabas natin yung mga ating gamit na naitago sa baul ng matagal na panahon kasi syempre hindi man tayo nakakit simula nung pandemic ng overnight climb, kaya eto, nailabas na ang mga lumang bag, tent, cookset at iba pang gamit na pang climb, diba? Biglaan nga rin pala ang pag-ayos sa akin ng climb ng mga kasama ko, kaya ayan, wala tayong headlamp na makita na wala na yung akin dating headlamp, kaya nabili ko na lang eye lighter na may flashlight. Yun pala nagsalba sa akin sa paglalakad nung inabot kami ng gabi sa trail. Yun o, di na rin tayo nakapag-video kasi wala talagang makita ang camera pag ganung walang ilaw, diba? Pagdating nga pala namin sa may campsite, ayun, nagtayo na kami ng aming trapal na sisilungan. Yan o, dyan na nga pala kami matutulog ni Josel at ni Sir Raymond. Meron akong dalang tent pero hindi na namin itatayo dahil dyan rin naman matutulog si Josel sa ilalim ng trapal. So, sasamahan na lang namin siya, diba? At pagkatapos nga pala namin itayo itong trapal ni Josel ay inayos na namin aming mga gamit sa ilalim niyan at dyan na kami pepwesto, diba? At pagkatapos nga maayos ang mga gamit at makapag-settle down na, yun, no? Ay nag-start na kaming magluto ng aming hapunan. Yan ang purpose mo. Ito ang ating kaibigang putik. After pandemic, ngayon lang ulit magsasaing sa bundok. Yan. Tingnan natin kung hindi mahinog o mahilaw. Pag nahilaw, wala na. Joseph, pamagasin ito. Yun, ayan na po. Ayan po ang aming imported na chef galing Pig Kawayan, North Cotabato, HGR. Yun. At ang aming sponsor, ayan. Hey, Roll. Hello! Yan, boss naman yan. Kaya, yan. Naka, ano yan. Yun, no? Trekking ball, mawala trekking ball. Yun! Nakasaing na! Yun, no? Pwede na yun ba? Titinola kami. Gaya mo, Jepoy. Titinola. Napalun ko, oh. Napalun tayo sa buwes, oh. Tamang-tama, bounce yung butane. Raymond, chef natin, baka sobra na. Tinolang manok. Tinolang manok. Yung mga tinola natin doon sa kabila.
Yun. Wow. Dahon ng sili, papaya, luya. Yan. Yun o, pinapakuluan na po ang tinola. Nilalaga pa kasi native to eh. Oh. Nahuli dyan sa train. Joke lang ha. Yun ang second naman. Hinalo na. Maganda si Chef oh. Ayan yung chef namin oh. Chef Raymond. Habang nagpapakulo nga pala kami ng tinola ay nag-start ng magdatingan ng mga member ng AMC. Ayan na, pati aming sponsor Sir Torres at si Ma'am Torres. Ayan, diba? Dumating na rin pala si Yomar at saka si Sir Jay at Jan. At si Lester. Sila nga pala yung mga kasama namin na naglalakad sa pinakahuli ng grupo, ang sweeper. Yan, no? Pero nung umalis kami ng jump, wala pa sila doon. Hindi pa sila nadating. Kaya hindi ko sila nakita sa jump off. Kaya dito na talaga yung una namin pagkikita sa climb na to. Ilang minuto nga pala pagkatapos nila dumating ay naluto na ang aming tinola. At meron naman silang dalang lutong pagkain. So, aming sinimulan ng aming hapunan para ka naman malamnan ang aming mga tiyan. Ayun! Halos lahat pala ng kasama namin dito ay ngayon ko lang ulit nakita. After nga pala umalis ako sa university ay yun, no? Ngayon lang kami nagkasama-sama ulit. Kaya naman syempre daming kwentuhan at mga naalalang karanasan na magkakasama. Ayan ha. Papaya? Ha? Papaya pa. Bukas pa kainin yung papaya? Ano ba ang papaya? Gusto mo raw? Para wala tayo sa climb ba? At habang kumakain kami ay ang daming kwentuhan. Naalala yung mga akyat nung unang panahon at naalala din yung mga kasamang wala dito. Kaya nami-miss namin kayo, diba? Yan, kung nasaan man kayo, ipanoorin nyo na lang itong video na to at i-share nyo na para makita din ng iba, diba? Pagkatapos nga pala namin kumain ay nagkanya-kanya ng puntas sa mga sariling tent. Kami lang pala naiwan dyan ni Jocelyn, Sir Raymond at Sir Maipa na maiwan na matutulog dyan sa ilalim ng trapal. At syempre ngayon lang nagkasama ay puro kwentuhan. Halos ba't ginabi na sa pagkikwentuhan. At pagdating ng umaga ay yun pa rin, kwentuhan pa rin ang kinagisingan, diba? Dito nyo naman yung aming tinulugan. Halos lupa na, meron lang kami nadalang sahig dyan para hindi kami malamigan sa likod. Ayan. Ito nga pala yung aming campsite, ano? Ang dami nga pala namin kasama dyan na galing sa university. Kitang-kita sa mga nakatayong tent na sobrang dami talaga namin. Ayan, ha? Kaya sinamantala namin sumabay dyan sa climb na yan dahil andyan lahat ng aming sponsor. Ito nga pala yung trapal na aming tunulugan at dyan din nag-iipon-ipon ng aming mga kasamahan. Ayan, no? Ipon-ipon ulit pagkagising dahil magpapainit na ng kape. Ayan, ha? Inom-inom lang na kape dito sa may ilalim ng trapal. Diba? At pagkatapos nga pala namin uminom ng kape at magkwentuhan na naman ay nagsimula na ulit kami magluto ng aming umagahan. Siyempre, pagdating sa climb, mas masarap maraming dalang pagkain, no? Buti na lang dito sa Mount Marami, merong mga nakatilang kabayo at makapagbitbit ng mga pagkain at mga gamit na papunta dito sa may campsite, diba? Yan, ha? Kaya maraming dala talaga yung mga pagkain, yung mga kasama namin dyan at hindi sila nagdala ng kanilang mga gamit. Puro maliliit na bag na lang ang dala nila. At syempre, breakfast to merong itlog, tosinong manok at kung ano-ano pa. Yan, no? Pakitang gilas nga pala si Papa Lester sa magluluto. At yung iba namang walang ginagawa ay kwentuhan lamang sa tabi-tabi, diba? At pagkatluto nga ng aming mga umagahan ay nag-start na rin kaming kumain. Ayun, no? Ito nga pala yung mga naluto naming umagahan. Ang dami niyan, diba? Sarap pagsaluhan. Isa rin talaga kasi ang kumain dito sa taas ng bundok, diba? Kasi hindi naman natin lagi maranasan na kumain sa outdoor pag nasa bahay lang tayo. Ayun, no? Kaya eto, sinasamantala natin yung mga ganitong experience para naman pag uwi natin sa bahay ay meron tayong baong kwento sa ating mga pamilya. Diba? Hi guys! Sasamit na kami. Let's go!
Pagkatapos nga pala ng breakfast ay nagaya na akong magpunta sa summit kasi uwi na rin ako ng araw na ito, diba, no? Parang wala kasing plano mag-summit tong aking mga kasama at yung iba naman ay kinabukasan ito mag-summit dahil weekend climb nga pala to para dun sa iba. Pero sa akin ay overnight climb lang kaya dapat makapag-summit ako ng araw na ito. Ayun, no? Buti na lang na konsensya yata ito at sinamahan din nila ako dahil hindi talaga ako papayag na hindi makakit sa summit basta umakyat ako ng bundok dahil yan talagang ating ini-aim once na tayo nag-climb, diba? Napansin ko na talaga habang pakit kami ng summit ay napakabagal ng aming lakad. Hindi katulad ng mga unang panahon na umakit kami medyo bata pa ay napakabibilis. Halos talaga hindi kami nagpapahinga. Pero dyan sa aming paglalakad ay ayan, daming kwentuhan kaysa sa hakbang. Ayun, no? Ganito siguro talaga pag nagkakaedad na tayo, no? Diba? Hindi na tayo kasing bilis nung bata pa tayo. Pero ganun pa rin yung gusto natin na makakit ng bundok. Ayun, ha? Yes. Yes. Pwede. At pagdating nga pala sa summit tayo, syempre check natin ang view. Aba, napakaganda ng view dito sa Mount Marami. Napapaligitan nga pala ito ng maraming bundok, ano? Hindi naman siya mataas na bundok pero maraming bundok sa paligid na makikita. Makikita mo rin yung ibang summit na yun nakakita dito katulad ng Mount Pico, Mount Batulao, Mount Talamita. Ayan, no? Sobrang tarik din pala ng packet dito kaya medyo nakakahingal. Pero siyempre sa mga may practice na ay kayang-kaya, diba? Medyo bangin din ang mga paligid ng summit nito kasi puro bato. Kaya ayan, ingat-ingat lang tayo para tayo malaglag, diba? Ayan, ha? Ba't kay Raymond, paano mo pinestohan yung dati? Paman. Kaya mauna to eh. Yapag ko para matapos ka eh. Baliwa. Kasi pagka kanan yung unang higapang na yun. Ilipat na halaglag ka. At dahil ang summit ng Mount Marami ay binubuo ng maraming rock formation. Ayan, lumipat ka nga sa kabilang rock formation para magpa-picture. Kasi merong magandang picture na ginawa si Sir Raymond doon na halos buwis buhay post. Pero gusto namin siyang gayahin. At nag-try kami pero hindi na kaya. Nanginginig na aming mga tuhod dahil matanda na. Hindi katulad ng mga bata pa. Yo, kahit anong post dyan ay gagawin. Pero ngayon, syempre, meron na tayong mga pamilya ay nag-iisip na rin tayo ng tama. Hindi tayo basta-basta at hindi na magpapahulog pa. Ayun, Ito sa kukuha. Dati walang katakot-takot. Dati hindi naman ganito. Alas? Kaya naman tama. Suko dyan. Takot na mo. Okay na to? Oo, taas mo lang. Yan. Pumalo. Jing, hawakan mo yung camera, Jing. Ganun mo. Ganda yung tingnan, Jing. Maya, Diyan ka manggagaling. Hindi saan ba ang tinapakan mo? Doon sa dulo pa. Ang layo. Saan pa tayo sa weekend, ha? Alam mo yan ang pupuntahan natin. Bato lang naman dapat nakasimba. Grabe, ang layo. Ay, takot na ako dyan. Kaya nga, katakot na nga, Jing. Hindi ka tulad ng araw ba? Arang! May mga asawa na kasi kayo. Pwede ganito na lang.
Wala, di ko na kaya, boy. Oo nga, ulitin mo akin. Teka, dito ba? Jay, dito na lang. Okay, wait. Hindi tayo tulad ng dati, ha? Joke lang. Hindi talaga namin makuha yung post na gusto namin gawin dito, yung buhay post ni Sir Raymond nung unang panahon pa. Yun na. Kaya dito na lang kami tumingin sa may taas ng bato na to, medyo nakakapanginig ng tuhod dahil bangin talaga yung babagsakan mo dyan at hindi ka na talaga mabubuhay pag ikaw ay nalaglag dyan. Ayan, nandun naman yung nagpipicture sa amin sa kabila, yun sila sa kabilang summit yan. Kaya dito na kami tumingin ni Lester. At si Lester ay nakapag-request ng video, gusto niya yung medyo bilog daw, kaya pinagbigyan natin siya. Ayun! At syempre, itong ating kaibigang putik ay hindi rin papahuli. Magta-try din daw siya ng buwis buhay toast. Kaya yan, pinipicture namin siya sa kabilang summit pero hindi niya rin talaga inaya. Kanyang shortcut niya na lang yung kanyang ginawa para mapicturean siya. Diba? Gusto ko ba yan? 1, 2, apa? Shortcut ah! Pagkatapos nga namin ma-appreciate ang view at ma-enjoy ang summit ng Mount Marami, nag-start na kaming boba sa aming campsite. Kasi mga 30 minutes walk pa from the summit going to our campsite. Medyo malayo nga pala yung aming tinulugan kasi marami kami. Hindi kami magkakasya sa ibang campsite na malapit sa summit. Kaya, ayaw! Pagkarating nga pala namin sa campsite, ay nag-start na kami magluto ng aming tanghalian para naman meron laman ng tiyan natin habang maglalakad na. Kaya, yan ah! Marami nga rin pa kami naluto dyan. Iba't ibang klase ng kanin, yon, may kulay pula, may bagong saing at may bahaw. Marami ring ulam na hinain. Meron diyang adobo at karne norte. Yun, ah. Syempre, pagkaluto ay hindi na patatagalin yan at sisimula na ang kainan para naman mabusog na. Yan, diba? Pagkatapos nga pala namin kumain ay nagpa-picture na kami dito malapit lang sa may campsite, yung view deck dito. Kasi kami ay uuwi na at maya-maya sila naman ay magpapahinga. Kaya eto, kailangan natin ng mga remembrance na kasama ating mga sponsors and mga ibang member ng AMC. Diba? Yun, no? AMC! Pagkatapos nga pala namin mag-picture-picture, eto, nag-chill out muna kami dito sa ilalim ng trapal ni Josel. Ayan, at si Josel naman ay tulog na tulog kasi hindi pa naman siya bababa. Kami lang ni Sir Raymond at ang iba pa namin kasama. Ayan, ah. Pagkatapos niya na inaya ko silang mag-ayos ng gamit para kami makalakad na. Sobrang nga pala nag-enjoy ako sa climb na to dahil lang sa sarap ng pagkain, ang ganda ng view at syempre ang ating mga kasama. Very appreciated talaga ang climb na to dahil nakasama natin yung mga taong naging parte ng napakahabang college life natin, diba? Sobrang lungkot nga pala ng part na to kasi nag-aayos na kami ng gamit, yung iba nanonood lang kasi hindi pa sila uwi. Parang gusto ko pang mag-extend ng isang gabi pero ang paalam natin ay overnight lang. Kaya dapat uwi talaga. Baka kasi sa labas tayo matulog. Diba? Di ko nga ginamit yung tent dito sa Mount Marami pero sa bahay namin magagamit ko dahil hindi ako umuwi kaagad. Ayun ha.
Dates. Akala ko kasi ano. Dates. Akala ko ipasa. Ay, hindi ba yan? Ilan yung date? Yun yung ninarget namin sa Saudi. Sige. At dahil sulit naman ang ating akyat at nakapag-adjecture na naman tayo dito sa Mount Marami, hindi ba kailang happy na naman si Adjing at nakapag-adjecture na naman. Ayan At sa mga nanonood ng aking video, maraming salamat sa inyo at nasubaybayan nyo naman ang isang adjecture dito sa Mount Marami. Ayan Sa mga nakasama natin sa live na ito, maraming salamat sa inyo at kinulayan na naman ninyo ang buhay natin, diba? At sa ibang member ng Ambassador Mountaineering Club na hindi nakasama sa live na ito, ay na-miss namin kayo, diba? Matagal-tagal nang hindi tayo nakapagsama-sama, kaya abangan nyo mga susunod na live. Balay nyo, meron pang bigla ang live na mangyayari at makasama na kayo, diba? At dahil dyan, isang tingin sa inyo!